Hawa ko pa rin ang piyanang sabihin sa akin na aking ama na huwag na akong babalik sa bahay. Mainit na cranberry pie yon, ang paborito ni nanay. Ipinagluto ko siya nung nakaraang gabi gamit ang lumang resipe ni nanay iyong. May dobleng daming cinnamon at ang kakaibang kalahating kutsarita ng honina. Laging ipinipilit ni nanay na ilagay. Nagmaneho akong 3 oras sa gitna nga. Makapal na hamok para dalhin ito sa kanya gaya ng ginagawa ko taon-taon. Malaking pagdiriwang iyon ng pamilya. Nasa bahay ako, o iyon ang akala ko. Hindi. Pa nga kami nakakapag-alaing pasasalamat. Hindi pa nahihiwa ang pato, umuusok. Pa ang nilagang patatas sa kristal na bandehada na inilalabas lamang ni nanay, minsan sa 1 taon. At nakatayo pa rin ako, nakangiti, hawak ang pie na iyon, nang sabihin ni tatay, ibalik mo ang 5 milyong ruble, Amalia. O kaya, huwag mo nang abalahin ang sarili mong bumalik pa rito. Noong una, akala ko ay nakamali lang akong dinig o isa itong masamang biro. Hindi taong mahilig sa drama ang tatay ko, at ang malaking hapunang ito ay hindi. Oras para sa gulo hindi sa aming pamilya, o hindi hanggang sa gabing iyon, pero walang tumawa. Nakaupo si Stella sa tapat na mesa, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan na parang nasa isang lamay. Nakatingin lang si Rodion sa mantel. Kahit si nanay, ang mabait at tahimik na si Clara, ay ayaw tumingin sa aking mga mata. Hindi ako umupo, hindi ko kaya. Ang trangpay sa aking mga palad ay biglang bumigat ng higit sa nararapat. Tiningnan ko ito ng parang tanga na tila ba may paliliwanag nito ang nangyayari. Anong sabi niyo? Bulong ko. Humikpit ang panga ni tatay. Huwag mo nang pahirapin ang sitwasyon. Ano ba talaga ang ibinibintang niyo sa akin? Sa wakas ay tumingin si Stella. Pula ang kanyang mata, may kalat na maskara sa magilid na parang oras na siyang umiyak, pero malinaw ang kanyang boses. Ang account ni nanay, 5 milyong ruble ang nawala nung nakaraang buwan. Pagkatapos mong tulungan, siyang i-set up ang online banking. Bumuka ang bibig ko, pero walang tunok na lumabas. Nanay sa kanyang mga account. Kinakabahan siya sa pagpunta sa digital, may kung anong takot tungkol sa hindi pagtitiwala sa cloud. Kaya, naupo ako kasama niya. Noong 1 linggo ng hapon, itinuro sa kanya ang app, ang mga password, at ang mga security question. Isinulat pa na niya ang lahat sa isang malit na notebook na itinatago namin sa drawer sa kusina. 4 na linggo na ang nakalipas. 4 na linggo. Ngayon, sinasabi nila sa akin na iyon ang sandaling ninakawan ko siya. Seryoso ba kayo? Bulong ko. Iniisip niyo na kinuha ko ang pera ni nanay. Sa wakas ay nagsalita si Rodion. Matigas ang kanyang boses na parang masakit bikasin ang bawat salita. Ayaw naming maniwala, pero kinumpirma, ang bangko na ang matransfer ay ginawa online. Wala nang iba pang may access. Wala nang iba kundi ako. Tiningnan ko si nanay. Hindi siya kumibo, hindi. Tumango, hindi umiling. Kumuha lang napkin at idinin ito sa kanyang bibig na parang masusuka siya. Doon ako tinamaan. Ang pie, ang hamok sa kalsada, ang taunang ritual wala ng halaga ang lahat ngang iyon. Hindi na nila ako anak. Isa na akong suspek. Inilapa ko ang pie ng napakaingat sa gilid ng counter. Tumunog ang lata ng mahina sa granite. Kinuha ko ang aking Amerikana sa likod ng upuan kung saan ko ito isinabit kanina. Hindi ako nagsalita. Mayroon kang hanggang dulong linggo, mahinahong sabi ni
tatay sa likuran ko. Pagkatapos, nun, pupunta na kami sa abogado. Hindi ako umiyak sa kotse. Hindi ako sumigaw o nagmura o humampas sa manibela, gayang ginagawa nila sa pelikula. Nagmaneho lang ako, ang Amerikana ko ay kalahati lang ang butones at ang piya ay nanatiling hindi nagagalawa sa counter. Sa kusina sa likuran ko. Tahimik ang makalye, nailawan ng mga poste at mga palamuting papel sa mga bintana. Gabi iyon ng selebrasyon. At ang buong bayan ay amoy inihaw na karne, cinnamon, at kapayapaan maliban sa akin. Nag-check-in ako. Sa parehong roadside inn na lagi kong nadadaan ang papunta sa bayan. Pero kailanman ay wala akong dahilan para huminto. Hindi nagtanong ang clerk kung bakit kailangan kong kwarto sa araw ng pista. Nagpasalamat ako sa maliit na habag na iyon. Amoy lumang carpet at microwave popcorn ang kwarto. Hinubat ko ang aking bota at naupo sa gilid ng kama. Nanginginig pa rin ang aking kamay. Ako ay 34 taong gulang na, isang senior forensic accountant na, pinakakatiwalaan ng milyon-milyong corporate audit at ang sarili kong mga magulang ay iniisip na ninakawan ko sila. Ang pinakamasakit na bahagi, hindi man lang ako nagulat, hindi masyado. May mga palatandaan na noon, maliliit na bagay ang paraan kapag irap ni Stella. Kapag ipinagmamalaki ni nanay ang aking promosyon. Ang paraan ng pagtatanong ni tatay noon na, hindi mo ba naisip na panahon na para manirahan ng tahimik? Na tila ba ang karera ko ay hindi totoong buhay? Kahit noong nakaraang Pasko, nang magalok akong bayaran ang pagpapagawa ng bagong bubongan. Bahay, may ibinulong si Rodion tungkol sa pagtatangka kong bilhin ang kanilang katapatan. Akala ko ay nagbibiro lang sila. Akala ko ay pamilya pa rin kami. Nahiga ako sa kama at tumitik sa kisame. Sinubukan kong balikan sa isip ang araw na humingi si nanayng tulong sa kanyang bank account. Bawat pindot, bawat login, bawat pag-reset ng password. May nakaligtaan ba ako? May nakakita ba sa notebook na itinatago namin sa drawer? Ang drawer, hindi iyon kailanman nakakandado. Kahit sino ay pwedeng magbukas nun. Nakatira pa rin si Estela sa bahay paminsan-minsan. May susi si Rodion sa bahay. Ako ang nakturo kay nanay sa setup. Pero hindi ibig sabihin na ako lang ang tanging nakakaalam. Gayunpaman, naniwala sila. Naniwalang hinintay ko pang makasakit si nanay para lang kunin ang kanyang pera. 5 milyong ruble. Na tila ba kailangan ko iyon? Na tila ba kaya kong gawin iyon? Nag-vibrate ang phone ko. Isang text mula kay Stella. Ayaw naming human tong sa ganito, pero pinahirapan mo kaming magtiwala sa iyo. Walang happy holiday. Walang sana okay ka lang. Iyon lang, na tila ba may sinira ako? Na tila ba ako ang dapat humingi ngang paumanhin sa kanila? Itinihaya ko ang phone. Sa trabaho ko, ginugugol ko ang aking maaraw sa pag-ayos nga nakatagong nakaw na pondo, mga shell company, at mga pekeng invoice. Alam ko ang itsura kapag nawawala ang at kapag may nagpapalabas na kasalanan iyon ng iba. At ngayon, may gumawa sa akin na fall girl. Tinitigan ko ang kisame hanggang sa lumabo ang mga ilaw. Kung gusto nila akong ituring na kriminal sa pamilya, marahil ay panahon na para mag-imbestiga ako na parang isa. Kinabukasan, maga akong nagising. Walang alarm, instinct lang. Ang matao na pagituji sa corporative fraud ay nagituro sa aking enigay-zang bagay. Hindi talaga nawawala ang pera. Inililipat lang ito. Ang sikreto ay ang malaman kung saan. Titingin muna at kung sino ang nakikinabang.
Nagtimpla akong mapait na kape mula sa lobby at binuksan ang aking laptop sa mesa sa motel. Ang aming kumpanya ay nag-imbestiga kamakailan sa isang pattern ng financial abuse sa mga matatanda mga retiradong. May katamtamang ipon na biglang naubos sa lubang. 3 withdraw, bawat isa ay mas mababa sa limitasyon para sa mandatory reporting. Hindi lang ito isang bangko, pero may isang laging lumilitaw kaysa sa iba. Zenith Invest ang bangko ni nanay. Hindi ko sinabi sa pamilya ko na kasama ako sa investigasyon. Confidential ito sa teknikal na aspeto. Pero may pahintulot akong suriin ang transaction data sa loob at alam ko mismo kung kanino magtatanong. Nagpadala ako ng mabilis na mensahe kay Philip, ang compliance officer na humahawak sa kasalukuyan naming kaso. Isang pangalan lang, saklaweng petsa at lokasyon. Sa loob ngang isang oras, nakuha ko ang kailangan ko, mga timestamp, halaga ng withdrawal, at mga log ng tela. 3 withdrawal mula sa account ng aking ina na may pagitan na 5 araw. Una, 2 milyon. Pangalawa, 1.5 milyon. Pangatlo, 1.5 milyon. Ang bawat isa ay ginawa ng personal, hindi online. Iyon ang unang lamat sa kanilang bintang. Inakusahan nila ako sa paggamit ng online banking. Sinabing ako lang ang may access. Pero kung ang pera ay kinuha ng personal, hindi ako iyon. Ni-click ko ang kalakip na link ng security footage. Malabo ang resolution pero sapat na para makita. Nagload ang unang video. Zenith Invest, Oktubre 10. Isang batang babae ang lumapit sa counter, kabado at lumingon pa sa kanyang likuran. Blonde ang ponytail, kulay abong hoodie, malaking salamin sa mata. Nung una, akala ko ay may kumuha ang ibang tao, isang estranghero na binayaran para magpanggap na si nanay. Pero pagkatapos ay lumapit ang babae sa kamera. Ibinaba ang kanyang maskara para makipausap sa teller. Si Stella. Kahit malabo ang kuha, kilala ko ang mukhang iyon. Ako ang nag-alaga sa mukhang iyon. Pinanood ko siyang maghipan ng mga kandila sa birthday at umiyak sa mga palpak na boyfriend. Hindi. Siya mapakali, tinatap ang kanyang mga daliri sa counter. Inabot niya ang parang pasaporte ni nanay at may pinirmahan. Ang kanyang sulat kamay ay hindi nagbago mula pa nung high school. Sumandal ako sa aking upuan habang kumukurap-kurap ang ilaw sa motel sa itaas. Hindi lang nila ninakaw ang pera. Pinlanuhan nila ito. Pinag-isipan ang timing. Hinintay hanggang sa matulungan ko si nanay na mag-digital at ginamit iyon bilang pantakip para frame upin ako. Binuksan ko ang pangalawang video. Oktubre 15 sa parehong branch. Sa pagkakataong ito, si Rodion naman, walang disguise, walang kabakalmado, tiwala sa sarili. Nakipagbiruan pa siya sa teller. Pumirma na parang siya ang may-ari ng account. Pangatlong video. Si Stella Uli, parehong hoodie, ibang salamin sa mata. Ang kayabangan nila ay nagbigay sa akin ng kilabot. Pero may kulang pa ring piraso. Paano nila nakuha ang pasaporte at account info ni nanay? Dun ko naalala ang isang bagay. 2 linggo bago ko tulungan si nanay sa app. Nagpa-test siya sa ospital. Walang malalam nga unang scan lang. Nag-volunteer si Stella na samahan siya overnight. Ang bag ni nanay ay kasama niya sa buong oras na iyon. Ang kanyang checkbook, ang kanyang bank statement, ang kanyang pasaporte. Dun nagsimula ang lahat. Pero hindi dun nagtapos. Sinuri ko ang metadata mula sa account setup. Ang unang login matapos. Kung umalis sa bayan ay hindi nanggaling sa phone ni nanay, kundi sa isang tablet na konektado sa wifi sa bahay.
Ang parehong IP address na ginagamit ni Stella kapag nag-i-stream siya Netflix at ang OTP, one-time password, ay ipinadala sa isang alternate email na hindi ko inirehistro. Sinuri ko ito. Ang recovery phone number ay kay Rodion. Hindi lang sila pabaya. Napakayabang nila. Akala nila walang magtatanong hindi kung ang matagumpay na anak ang halatang may sala. Hindi kung ang buong pamilya ay isa ang sinasabi. Isinara ko ang laptop. Hindi lang ito isang hindi pagkakaunawaan. Hindi ito isang sandalingang pangangailangan o isang hiram na nakamali. Ito ay fraud. At ginamit nila ang pagmamahal ko kay nanay bilang smokescreen. Isinara ko ang laptop bag at kinuha ang phone. Hindi para tumawag sa pulis. Hindi pa. Tinawagan ko ang opisina ko. Humingi ako kay Philip ng isang espesyal na bagay, ang mga printout ng mga pirma sa teller. Kakailanganin ko ang mga ito para sa paghahambing. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking maleta at kinuha ang isang manipis na itim na folder. Ang guri na ginagamit ko para sa mga presentasyon sa korte. Kung gusto nila ng kontrabida sa pamilya, ipakikita ko sa kanila kung ano ang itsura kapag ang kontrabida ay nagtatagong resibo. Hindi ako tumawag bago pumunta. Nagmaneho ako pabalik noong Lunes ng hapon sakto sa pagtamangang ginintuang sikat na araw na lagi namang ganun sa panahong ito ngang taon. Puno ang driveway. Ang SUV ni Rodion, ang maliit na kotse ni Stella, ang lumang sedan ni nanay. Walang bisita, pamilya lang. Pumarada ako sa tabi. Naupo, sandali habang tumitibok ang makina. Ang mga kamay ay nakapatong sa leather. Folder sa aking kandungan ang naglalaman ng bawat resibo, bawat timestamp, bawat kasinungalingan na akala nila ay walang makakapansin. Pagkatapos ay bumaba ako, umakyat sa hagdan ng porch, at pumasok. Amoy chicken broth at rosemary sa loob ng bahay. Bukas ang mailaw sa kusina. Naririnig ko ang mahinang bulong ng usapan, ang kalansing ng gakubiertos, ang tawa na hindi na sa akin kabilang. Nahanap ko silang lahat sa kusina. Nakaupo si Stella sa counter. May hawak na mung kape habang iginagalaw ang kanyang mabinti na parang 13 taong gulang. Uli, nakasandal si Rodion sa ref. Nakalukip-kip, hindi mabasa ang ekspresyon. Nakatayo si nanay sa tabi ng lababo, nagpapatuyo ng pinggan sa mabagal at nakagawiang kilos. May hinahalo naman si tatay sa kalan. Tumingala sila nang pumasok ako at huminto ang lahat, walang nagsalita. Nilagpasan ko sila papunta sa island counter at inilapag ang folder sa makinis na kahoy kung saan kami dati nagmamasa ng dough para sa cookies. Pagkatapos ay binuksan ko ito. Naniwala, kayo na ninakawan ko si nanay, mahinahong sabi ko, hayaan niyo akong ipakita ang totoong nangyari. Nagbago ang hangin, tahimik gaya bago ang isang bagyo. Inilabas ko ang unang litrato, isang stop frame mula sa security footage ng bangko. Si Stella na, nakasalamin sa mata, nakayuko sa counter ng teller, pumipirma ng form, Oktubre on, 2,000,000 ruble. Hindi online, hindi ako, walang gumalaw kahit si Stella. Ang pangalawang litrato ay nakpakita kay Rodion na nakangiti sa isang navy sweater, nagabot, nagtseke, Oktubre 1,5 milyon. Nararamdaman kong nanginginig ang aking boses, hindi sa galit, kundi sa pagpipigil, hindi silang nga estrangero. Silang gataong kasama ko sa paglaki. Humigpit ang kapitmaga, daliri ni Stella sa kanyang muk. Bumuka ang kanyang bibig, pero isinara rin niya. Ito,
Inilapag ko ang mga withdrawal slip. Parehong branch, parehong mga pirma. Ipinahambing ko ang mga ito sa sulat kamay mo, Stella, mula dun sa notsa. Ref, nung nakarang linggo, lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita na rin si Stella. Ang kanyang boses ay mas manipis kaysa sa natatandaan ko. Pinakialaman. Pinakialaman mo ang mga gamit namin. Bahagya kong itagilid ang aking ulo ng marahan. Pinakialaman niyo ang gamit ni nanay. Inabot ni nanay ang dokumento. Ang mga mata ay mabilis na nagbabasa sa papel. Nanginginig ang kanyang kamay. Nang magsalita siya, ang boses niya ay mahina, parang nagmamakaawa. Pero ang bangko, sinabi nila na ginawa ito online. Iyon ang akala nila, sabi ko. Pero ang withdrawal mismo ay ginawang personal. Ang online access ay dumating lang pagkatapos mula sa isang tablet na konektado sa inyong Wi-Fi. Ang account ay naiset para ma-recover gamit ang email na nakatali sa phone number ni Rodion. Isang katahimikan ang bumalot sa kusina na parang bumabaksak na snow. Huminto si tatay sa paghahalo. Tumingin sa malayo si Stella. Tinitigan ni Rodion ang sahig na tila ba makakahanap siya nga ibang katotohanan doon. Pinaniwala niyo ako na ninakawan akong sarili kong anak, bulong ni nanay. Hindi siya nakatingin sa kahit kanino partikular. Marahil ay hindi rin sa akin. Sinabi niyo sa akin na huwag nang babalik sa bahay. Sabi ko nang mas mahina pa. At hindi niyo man lang itinanong kung ginawa ko ba talaga iyon. Iyon ang masakit. Hindi ang paratang, hindi ang banta ng maabogado. Ang kawalan ng tanong sa wakas ay, tiningnan ako ni Stella. Ang kanyang mukha ay baluktot, hindi sa pagsisisi, kundi sa pait. Lagi mo kasing nakukuha ang lahat. Ang trabaho, ang papuri, ang respeto. Gusto ko lang pantayan ang sitwasyon. Tinitigan ko siya ng matagal. Mukha siyang mas matanda kaysa noong nakaraang linggo. O baka ngayon ko lang siya nakita sa unang pagkakataon. Wala kang pinantayan. Sabi ko, sinunog mo ang lahat. Tumikhim si Rodion. Patak ang kanyang boses. Okay lang iyan, Nay. Mas malaki ang kinikita ni Amalia kaysa sa ating lahat kung pagsasama-samahin. Hindi iyon personal. Huminga ako ng malalim. Nilalabanan ang kilabot na gumagapang sa aking likuran. Laging personal kapag pamilya ang usapan. Pinanut ko si nanay na dahan-dahang naupo sa mesa. Ang folder ay nakabukas pa rin sa harap niya. Ang kanyang makamay ay nakapatong sa kandungan, ang mapalad ay nakatihaya na parang hindi alam ang gagawin sa ito. Sa wakas ay nagsalita si tatay. Amalia, ano ang gagawin mo? Tiningnan ko siya sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob na maraming araw, hindi ko naramdaman na ako ang bata sa kwartong ito. Hindi ako magsasampang kaso, pero ipinadala ko na ang file sa abogado ng pamilya. Kayo na ang magdesisyon kung ano ang gagawin niyo doon. Tumango siya ng minsan, pagod, mas matanda kaysa sa natatandaan ko. Isinara ko ang folder. Ang aking mga kamay ay gumagalabe sa muscle memory mula sa mga taon ng pagpupulong at investigasyon. Sa pagkakataong ito, parang pinal na ang lahat. Sinabi niyo sa akin na huwag babalik maliban kung ibabalik ko ang pera, sabi ko. Hindi ko kinuha ang pera, pero dinala ko ang katotohanan. Nahintay ako ng sapat na oras para tumimo ang masalita. Pagkatapos ay tumalikod ako. Amalia, nangingining na boses ni nanay, huminto. Ako sa may pintuan. Tapos na ang selebrasyon, sabi ko. Tiniyak niyo iyon. Iniwan ko ang bahay ng walang iba pang salita. Hindi ko dinala ang folder. Hindi ko dinala ang pie. Ang masusi ko lang,
At ang anumang bahagi nga aking sarili na naniniwala paring pipiliin nila ako. Hindi ako akat na maneho pawi. Naupo muna ako sa aking kotse sa tapat ng bahay. Nang sandali, pinapanood ang bintana ng kusina mula sa gilid ng kalsada. Walang sumunod sa akin na natiling bukas ang mailaw. Ang tawa ni Stella ay hindi na bumalik. Hindi binuksan ni Rodion ang pinto para magsabi ng anuman. Walang tumakbong pababa sa driveway para humingi ng paumanhin. At iyon higit sa lahat ang nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Pagbalik sa St. Petersburg, ang lungsod ay tila mas matalas, mas tahimik. Bumalik ako sa trabaho na parang walang nangyari. Pero hindi na ako ang dati. Huminto na ako sa pagtawag tuwing linggo ng gabi. Hindi ko na tiningnan ang family group chat. Hinayaan ko ang voicemail icon na kumukurap sa aking phone sa loob ng 3 buong araw bago ko ito pinakingan. Mula iyon kay Nanay Amalia, nakamali kami. Alam ko na iyon ngayon. Hindi ko lang gustong maniwala. Patawad. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo kami. Gusto ko lang na malaman mo. Mukhang walang laman ang bahay. Ibinaba niya ang tawag bago ang 1 minuto. 2 linggo ang lumipas. Pagkatapos ay may dumating na sulat. Totoong papel, totoong sobre, sa loob ay may litrato. Ako, si Estela, at si Rodion nung edad 6, 8 at 10. Nakaupo sa likod ng porch na nakasuot ng hindi magkakabagay na kostum para sa pista. Ako ang scarecrow. Si Stella ay may mga pakpak na gawa sa tinfoil. Si Rodion naman ay puno lang ng pulang pintura. Sa likod ng litrato ay may isang linya. Hindi namin alam kung gaano ka namin kamimiss hanggang sa nawala ka. Walang pirma. Hindi tumawag si Rodion. Si Stella rin, pero ayon sa isang pinsan na nakatira pa rin malapit doon, pareho na silang umalis ng bahay. Huminto na rin si Nanay sa pakikipag-usap sa kanila. Sabi niya ay kailangan niyang sariling espasyo. Hindi ko na itinanong kung ano ang ibig sabihin niyon. Hindi rin ako nag-alok na babalik. Sa halip gumawa akong bago. Nagsimula akong isang weekend seminar sa lokal na kolehiyo. Proteksyon sa pananalapi para sa mga matatanda. Hindi ito marangya. Pero pakiramdam ko ay ito ang bagay na kaya kong kontrolin. Isang Sabado pagkatapos ang klase, isang matandang babae ang lumapit sa akin at nagsabi, sana ay may anak akong katulad mo. Ngumiti ako ng magalang. Hindi ko sinabi ang iniisip ko, ang nanay ko rin noon. Nang dumating ang Disyembre at lumipas ng walang Christmas tree, walang tawag, walang taon ng palitan ng regalo na dati ay ako ang nagpaplano. May isang uri ngang pihati na walang mahahanda. Sa iyo ang uri na hindi galing sa kamatayan, kundi mula sa pagkakatanto na ang mataong mahal mo ay mas pinili ang bersyon ng ibang tao tungkol sa iyo kaysa sa sarili mo. At nang magawa na nila ang pagpipiliang iyon, hindi na nila ito mababawi. Hawak ko pa rin ang folder. Hindi ito nasa opisina ko, wala sa mesa ko, nasa isang drawer lang malapit sa bookshelf sa ilalim ng mga lumang tax return at kopya ng sangla sa bahay. Hindi ko pa ito binubuksan simula noong gabing iyon. Hindi ko na kailangan dahil ang mga katotohanan ay hindi nakbago at ganon din ako